Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Naririnig pere ni Zubaji ang mga sinasabi ng sundalo nasa labas ng tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At si Zubaji ay mabilis na nagpasya na lumabas sa tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At si Zubaji ay kumilos na parang isang hangin. At ito ay dumaan sa bintana na mayroon sa silid ng matandang babaeng mangga gamot. At sa paglabas ni Zubaji, ang isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay nagsalita at sinabi, "Ikaw samahan mo ako na pasukin ang tahanan na ito. At ikaw matandang babae, umalis ka." Tinulak ng isang sundalo ang matandang babaeng manggagamot, at ang mga kasundaluhan na ito ay pumasok sa loob ng tahanan ng matandang babaeng manggagamot. Labis ang takot at pagtibok ng puso ng matandang babaeng manggagamot. Sa pagpasok ng mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto sa kanyang tahanan, ang pawis ay lumabas sa muka ng matandang babaeng manggagamot. At napansin ito ng isang sundalo ng lahing Engkanto. At ito ay nagsalita, "Bakit parang balisa ka at natatakot? Mukhang hindi ako nagkamali na may tinatago ka sa iyong tahanan." Sabi ng isang sundalo ng lahing Engkanto. At ito ay tumingin sa silid tulugan. At ang isang sundalo na ito na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay muling nagsalita at nagutos sa isang sundalo at sinabi, "Ikaw, pasukin mo ang silid na iyan. Mukhang may kakaiba sa loob na iyan." At tumingin ulit ang isang sundalo na ito sa matandang babaeng manggagamot. Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, siya ay mas nakaramdam ng takot at kaba sa kanyang puso. Halos maiyak ang matandang babaeng manggagamot sa oras na ito. Ang hindi alam ng matandang babae na si Zubaji ay wala na sa loob ng kanyang silid tulugan. At nang marinig ito ng isa pang sundalo agad-agad itong tumugon at sinabi, "Masusunod." At dahan-dahan naglakad ito patungo sa silid tulugan. At nung dahan-dahan nang bubuksan ng isang sundalo na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ang pinto, si Zubaji ay biglang tumawa sa labas ng tahanan ng matandang babaeng manggagamot. "Ha. Ako ba ang hinahanap niyo mga kasundaluhan ng lahing Engkanto?" Sabi ni Zubaji habang ito ay tumatawa. Ang boses ni Zubaji ay napakalakas. At naririnig ito ng lahat. At agad-agad na lumabas ang dalawang sundalo sa loob ng tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At ang matandang babaeng manggagamot ay labis na nagtaka kung bakit ngayon si Zubaji ay nasa labas ng kanyang tahanan na kanina lang ay nasa loob ito ng silid tulugan niya. At si General Raiji at ang mga piling kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto na kasakasama niya ay mga nagsitinginan sa isang lalaking figure na tumatawa ng malakas. Ito si Zubaji. At si General Raiji na nagmula sa lahi ng mga Engkanto ay nagsalita at sinabi, Ikaw ang nakita ko kanina na pumaslang sa dalawang hayop na leopard na alaga ng aming mahal na hari na si Haring Hari. Kailangan mo itong pagbayaran. Ngunit, kung ikaw ay kusang sasama sa amin upang dalan ka namin sa aming kaharian, upang makausap ka ng aming hari na si Haring Hari, ikaw ay hindi masasaktan. Kaya maswerte ka dahil nais ka ni Haring Hari na dalan ka namin ng buhay sa kanyang kaharian. Kaya mamili ka, o baka nais mong ikaw ay aming papwersahin na hulihin at pwede kang masaktan. O magkukusa ka na sumama sa aming mundo at sa aming kaharian." Sabi ni General Raiji ng lahi ng mga Engkanto. Nang marinig ito ni Zubaji,
Siya ay napangiti ng palihim. At si Zubaji ay bumulong sa kanyang sarili. Ang mga figure ng lahi ng mga engkanto ay nakakamangha. Ang mga kasundaluhan ng lahing engkanto ang kanilang mga kutis ay parang kutis ng mga kababaihan. Lalo ang isang engkanto na ito. Bulong ni Zubaji sa kanyang sarili. At si Zubaji ay nagpatuloy na bumubulong sa kanyang isip. Ang isa na ito, na nagsasalita tingin ko isa ito sa mga opisyal ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto. At si Zubaji ay tumingin sa matandang babaeng manggagamot. At ito ay ngumiti. At maya-maya, si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Totoo pala na may namumuhay sa bundok na ito na lahi niyong engkanto. Sa tingin ko kahit na puwersahin niyo ako isama sa inyong kaharian ay hindi niyo itong kayang magawa sa akin." Sabi ni Zubaji. At bigla niyang tinuro si General Raiji ng lahing engkanto. At si Zubaji ay ngumiti at sinabi, "Papayag lang ako na sumama sa inyo. Kung ako ay iyong matatalo sa isang duelo. Nais kong labanan ka ngayon. Ako ay sasama ng kusa kung ako ay iyong matatalo." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat. Ang mga kasundaluhan ng lahing engkanto ay biglang napasimangot sa sinabi ni Zubaji. Lalo na ang mga matatandang manggagamot. At ang mga matatandang manggagamot ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Nababaliw na ba ang lalaki na iyan? Ang lakas ng kanyang loob para hamanin ng isang duelo ang lahi ng mga engkanto." Lalo na si General Raiji pa ang kanyang hinamon. Sabi ng mga matatandang manggagamot. At ang babaeng manggagamot na nakausap ni Zubaji kanina at nagpatuloy kay Zubaji sa kanyang tahanan, ay nagsalita din at sinabi, "Zubaji, sumama ka na lang ng matiwasay sa kanila. Huwag mo na ilagay ang iyong sarili sa kapahamakan." Sabi ng matandang babaeng manggagamot. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay napangiti. At si Zubaji ay muling tumingin sa matandang babaeng manggagamot. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Matandang babaeng manggagamot, huwag kang mag-alala sa akin. Sa tingin ko naman hindi ako makakayang talunin ng isa na ito." Na kahit na tinatawag pa ito ng ibang matatandang manggagamot na general ng lahi ng mga engkanto. Ang mga engkanto na nasa aking harapan ay kaya kong pagpapazlangin sa oras na ito. Kung aking gugustuhin. Ngunit, may isang bagay akong ipinangako sa iyo. At ito ay aking tutuperin. Sabi ni Zubaji sa matandang babaeng manggagamot sa tono ng pagyayabang. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto, sila ay lubos na nagalit. At si General Raiji ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ang nilalang na ito na nagmula sa tao. Siya ay sobrang mapagmalaki. Ngunit sa totoo lang ang kanyang tinataglay na lakas at kahusayan sa pakikipaglaban ay pambihira. Ang dalawang mababanggas na hayop na alaga ni Haring Hari ay kanyang pinaslang lang ng panandalian. Sa aming lahi ng mga engkanto, walang makakagawa ng ganon sa dalawang leopard na nagtataglay ng lakas at bangis." At anong pinangako niya sa matandang babae na ito? Ang dalawa na ito ay nagsabuatan na balaban sa aming lahing engkanto. Ang matandang babae na ito ay lapaz-tanganan. Nakipagsabuatan siya sa kauri niyang tao. Kahit na alam niya na ang kanyang buhay ay hawak-hawak ni Haring Hari. Kailangan ko malaman kung ano ang pinangako ng lalaki na ito sa matandang babaeng manggagamot. At kailangan ko makagawa ng dahilan upang hindi ako mapahiya kung aking tatanggihan ang kanyang hamon sa akin. Alam ko na hindi ko talaga kakayanin ang tao na ito na matalo. Sabi ni General Raiji sa kanyang sarili. At may bigla itong naisip at muling napabulong sa kanyang sarili. Kailangan madala namin ang lalaki na ito na nagmula sa lahi ng mga tao sa aming kaharian at madala siya kay Haring Hari. Kailangan kong gamitin ang matandang babaeng manggagamot na ito upang sumama ng kusa sa amin ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ni General Raiji sa kanyang sarili. At si General Raiji ng lahing engkanto ay nagsalita at sinabi, "Napakalakas ng loob mo para ako ay iyong hamanin. Sino ka para ikaw ay aking pagbigyan sa iyong ninanais? Hindi ko kailangan magsayang ng panahon sa iyo. At masyado kang tiwala sa iyong kakayahan. Kung hindi lang nais ni Haring Hari na ikaw ay aming dalan sa kanya ng buhay. Ikaw ay akin ang papazlangin sa oras na ito. Ngunit kailangan kitang madala kay Haring Hari ng buhay. Kaya hahayaan kita mabuhay sa oras na ito. At kung magmamatigas ka, pagsisisihan mo ang aking gagawin.
At si General Raiji ay tumingin sa isang sundalo ng lahing Engkanto na nasa tabi ng matandang babaeng manggagamot. At sa pagtingin ni General Raiji dito, nakuha agad ng isang sundalo ng lahing Engkanto ang nais ipahiwatig ni General Raiji sa kanya. At agad-agad itong kumilos. At sa isang iglap, ang isang sundalo ng lahing Engkanto ay agad-agad na hinawakan ang matandang babaeng manggagamot. At ang espada nito ay kanyang tinutok sa leeg ng matandang babaeng manggagamot. Sa ginawa ng isang sundalo ng lahing Engkanto, labis na nagulat at natakot ang ibang matatandang manggagamot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!